Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula January 12 to 18, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, mukhang bagong relasyon to. O bagong reconcile? Kakabati lang. Kasi may chance dito, tinanggap na yung person bilang new partner o tinanggap ulit yung person kasi nag-away sila, di karoon na reconciliation. So, case to case basis, kung may nanliligaw o may nililigawan, magiging sila. Tatanggapin yung proposal. Ngayon, kung nag-away, edi may reconciliation. Pero ito kasi, medyo alanganin tayo dito sa baliktad na 7 of Cups. Na para bang masama pang tinanggap yung tao sa buhay. O sabihin natin, case to case basis kasi Una, kasi journey to new start. Single, di ba? Ito, naging in a relationship na. Tinanggap kasi yung proposal, di ba? Ito kasi walang interest eh. Di tinanggap yung proposal, naging sila. Doon muna sa unang scenario. Tapos ang ending nun, madi-disappoint lang yung iba sa inyo. Na sana hindi na lang niya naging jowa tong taong to. Kasi problema lang ang dala. Ito yung partner. Okay, dun sa unang scenario, bago tayo mag-proceed sa pangalawa. Yung pangalawa, yung in a relationship na nag-away, nagkabati. So, dito muna sa unang scenario na naging sila nitong person dito. So, probably single yung tao dito, magkakaroon siya ng bagong jowa. Oh, 2 of Cups ulit, Cancer. Sagittarius. Pisces. So, hindi pa to nangyayari, di ba? So, kung ang nanliligaw sa inyo ay nanliligaw o darating pa lang sa buhay ninyo, kung single ay Cancer, Sagittarius, Pisces, red flag yung mga yan. Okay? At least, may warning sign na tayo para maiwasan itong nagbabadyang problem. Kung ganito nga yung mga sign, Cancer, Sagittarius, Pisces, iwasan na yan. Para hindi na problema sa bandang huli. Kung in a relationship, kasi ang nangyari, naging sila ulit. Reconciliation na tong tatlo. Kaya nag-reconcile, pumayag yung isa, natanggapin yung apology kung nag-away man. Kasi
pinangakuan siya ng mga kung ano-ano. So, ngayon, asang-asa naman yung yung isa, dun sa pangako ng isa, yung partner niya. Ang ending ito, umasa lang siya sa wala. Niloko lang siya, ganyan. So, doon sa pangalawang senaryo, tatama to sa mga nag-aaway na. Okay? O mag-aaway pa lang. Kasi may reconciliation dito eh. Pero ito yung partner. Taurus. Cancer. Ano to? Scorpio, Pisces. Ay, Scorpio, Pisces. Ba't ba nasabi ko Pisces? Kanina, yun yung Pisces. Scorpio, ano ba to? Aries. Sama na rin natin yung Pisces. Nasabi ko eh. Taurus, Cancer. So, para yan dun sa inner relationship. Ano bang pwedeng pagawayan o pinagawayan para malaman nyo? Para sa inyo ba itong reading? Para dun sa mga inner relationship. Third party o overindulgence. O ibang tao. Let's say friend, family member, sibling, anak, ibang tao, yung third party. Yung third party pwedeng ibang tao, okay, na malapit sa isa sa inyo. Tumama sa reading na to. Third party as in someone else. O luho, bisyo. Dito naman sa isa. Ang masasabi nito. So, dito may mga bosses daw. Ito, may mga huhula naman. Ano to? Well, ang dating sa akin, may mga tao na maaring makaapekto sa magiging desisyon ng iba sa inyo. Kasi may mga boses nga, oh. Ano tong Swami. So, Swami. So, itong Swami ay may kinalaman sa sabihin nating mape-predict. Kasi manghula to eh. O ito yung wisdom na matututunan nyo sa week na to. At ang wisdom ay huwag makinig sa opinion ng ibang tao. Actually, ibang case kasi anxiety na to eh. Na parang mape-predict nyo. So, paano mape-predict yun? Sabihin natin, may magyayaya sa inyo o nire-require kayo o some reason na pumunta somewhere. Kaya lang di nyo feel o hindi nyo gusto. Kasi alam nyo sa sarili nyo na kapag nagpunta kayo sa lugar na yon, like celebration o meeting,
Di kayo magiging comfortable. Ganon. Yun ang dating. Which is, ganon na nga siguro ang mangyayari. So, kung ma-feel nyo na sinasama kayo o pinapupunta kayo somewhere, tapos di nyo gusto, wag na kayo pumunta. Kasi, more like, totoo yun. Parang out of place lang kayo sa lugar na yun o may something wrong na maaaring mangyari. Maganda kung maniwala sa intuition. Lalo na, kung alam nyo sa sarili nyo na dun sa lugar na yun, naandun yung kaaway nyo. Aattend din yung kaaway nyo o mga taong di nyo gusto. Let's say wedding, ini-invite kayo sa wedding o birthday celebration o ewan ko ano yan. Basta gathering to eh. Tapos kutob nyo eh, parang ayaw ng katawan nyo pumunta doon. Eh di wag na kayo pumunta talaga. Lalong masama. Kung yun ang nafe-feel nyo. Okay? So magdahilan na lang. Kaysa, yun nga, mapunta sa sitwasyon na ayaw nyo. Mabubuisit lang kayo na umattend pa ng meeting, celebration, then, o gathering. Lalo na kung may bully dun sa lugar na yan. Alam nyo sa sarili nyo, makikita nyo yung nambubully sa inyo. Anyways, ano pa bang scenario? So, maikling video lang tayo ngayon dahil marami akong gagawin. Proceed na tayo dito. Oh, broken glass. Oh. Meron pa naman akong isa pang deck. Hindi pa itong huli. The broken glass, despair, and shattered. The clouds, suspicion, and lack of clarity. Oh, bakit ganun? Masyadong negative yung dalawang card na. So, problema nito. Oh, at least di ba gumanda nung inapat natin. Kasi ito yung problema eh. O like may ma-encounter kayong problem na maaaring mag-cause ng depression, despair, suspicion. Pero clouds kasi ay may kinalaman siya sa problem in general, conflict. Sabagay, suspicion ay doubt din naman to. Card din kasi to ng ano eh, doubt, suspicion. Maganda kung i-clarify na naman natin. Pero maganda yung outcome oh. Mawawala to oh. So isipin natin, ito yung ano, bagyo. So aaraw na, mawawala na yung problema, di ba? At ito ay card ng happiness. Na para bang, actually lahat sila, yung dalawang yan, card ng happiness, parehas din silang card ng opportunity. Pero maganda nga kung ano, i-clarify natin. Ano ba itong pwede mag-cause ng suspicion o depression o problem? In general. Sa iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, sabihin natin hardship na lang. Anong problema ba? Pero at least nga, overcome nyo to at sasaya ulit. Magiging somewhat lucky. Lucky cards din to, ha? Ito, big luck. Small luck. Itong clouds na to. The letter.
Love it. More like, well, pwede siyang card ng communication eh. So, probably, magkakaroon ng problema yung iba sa inyo. Let's say, problema sa communication nga. May ghosting, no contact, o delay sa reply. Yun yung unang case. Ngayon, pangalawa, misunderstanding, miscommunication. Yun yung pangalawa. Pangatlo, actually, sabihin natin, papers kasi yan eh. Letter, paper, di ba? More like legal matters, documents. So, pay attention. Okay? Pay attention sa errors, sa mga pinipirmahan, basahin maigi. Double check ang laman ng letter o check for errors sa spelling. Sakit ang ulo. So, ano pang pwedeng problema? Legal matters kasi ay, malawak, di ba? So, basta yan, papers, documents. Seryosong topic. Punta na nga tayo dito sa huli. Sakit ng ulo ko. Anyways, maayos naman eh. Kakaroon dito ng solusyon o clarity. So, kung ang problem ay di ba? No contact, ghosting, problem sa communication, maayos naman yan eh. Magiging masaya ulit, di ba? Pangalawa, ano ba yung pangalawa? Mga ba yun? OMG, nakalimutan ko na yung mga pinagsasabi ko. Misunderstanding, miscommunication, may reconciliation. Pangatlo, legal matters, di ba? Documents. Hindi naman siya big issue. In a way na pwede pang maayos. So, maganda naman yung naging outcome, di ba? Lalo, alin man sa dalawang to yung naging outcome, positive. Lahat sila positive eh. Basta ang mahalaga ay may good news na paparating. Una muna ay bad news, saka tong good news. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa huli. Basahin ko na lang to. Extra message. Forgive and release. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. So, ilan na ba to? 4. Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. At ang huli, unbreakable love. This person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.